mga pastors ng Radiance of God's Glory, Global Harvest Church. Ako po yung anak ni Bishop Ferdy, sa mga hindi po nakakilala sa akin. At bagong gupit po ako, kaya ganito, no? Sabi mo nga sa katabi mo, you will be blessed. Come on, i-declare mo yan. Amen? Alam ko, gusto ni Lord sa bawat isa sa atin, sumagana tayo. Amen? Sumagana, mag-increase ang ating mga buhay. Ayaw po ng Panginoon na manatili tayong pababa o kaya parang nandoon tayo sa stagnant na buhay. Ang gusto ng Panginoon ay mag-multiply ang buhay ng bawat isa sa atin. Pagdating sa health, talagang sumisigla ka. Pagdating sa knowledge, gumagaling ka, dumudunong ka. Pagdating sa pag-ibig mo sa family mo, nag-i-increase din yon. Amen? At ganun din, higit sa lahat, kahit sa finances mo, gusto rin ni Lord, nag-i-increase ka. Pero, meron po tayong pag-uusapan ngayong buwan na ito, and in-start natin ito last week, na kung saan gusto rin ng Panginoon, hindi lang tayo o sa personal natin buhay, tayo mag-multiply. Ang gusto din ng Panginoon, ang kanyang katawan or the body of Christ, ibig sabihin po nito, lahat ng mga taong nananampalataya sa Panginoon. Sino mga nananampalataya sa Panginoon? Lahat daw tayo ay gusto ng Panginoon na mag-multiply. Kung kaya hinahayaan niya na ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya ay talaga po na mag-share or mag-invite sa church, maging parte sila ng gawain ng Panginoon. Alam niyo po, ang simbahan talaga sa Bible, hindi po yan isang building, kundi ang church po or ecclesia, or tinatawag natin sa Tagalog, iglesia ng Panginoon, yan po ay mga grupo ng mga taong may pananampalataya sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon, dumami tayo sa lugar na ito, at hindi lang din tayo makontain sa lugar na ito. Amen? Tayo ay pumunta sa ibang lugar at sa ganon, mas lalo pa tayong lumago. Kaya kung meron kang VIP sa kaliwa at kanan mo, pwede mo ba siyang batiin? Kung may nakikita kang tag dyan, kulay dilaw, batiin mo naman yung katabi mo, kung VIP yan, ayan. Welcome po sa church. Nung nakaraang Sunday po, napag-usapan natin yung mission ng bawat isa sa atin. Ang bawat isang Kristiyano ay merong misyon sa ayaw natin at sa gusto. At ang gusto ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin ay magamit niya tayo sa misyon na ito. At ang misyon na ito ay abutin natin ang mga tao sa mundo. Kung kaya ating pong binabasa ng mga nakaraang linggo na ito, ang tungkol sa Book of Acts. At inuna natin last week, yung Acts chapter 1. Kung kayo po ay nakakasunod sa ating binabasa, ang Acts chapter 1 po, dito natin makikita yung simula ng Kristyanismo sa mundo. Noon ho, baliktad. Hindi majority ng nasa mundo ay Christians. Actually, sobrang liit lang ho ng population ng mga tao ang Christians talaga. Yun talagang sumasampalataya sa Panginoon. At iba ho ang kultura nung unang panahon na yon. Kung kaya, anong ginagawa po ng mga apostles nung unang panahon? Pag meron silang mga kailangan na ilapit sa Panginoon, meron silang talagang kailangan nila ng encouragement sa Panginoon, wala silang ibang malapitan kundi ang Diyos lang. And ganun din ang bawat isa sa atin. Alam ko po, kayo ay dinala ng Panginoon sa lugar na ito, maaaring meron kayong mga prayers sa Panginoon. At katulad po ng mga apostles, sa Acts chapter 1, verse 14, ang sabi po, madalas silang nagpe-pray ng sama-sama. Kasama nila ang ilang mga babae at si Mary na nanay ni Jesus, pati yung mga kapatid ni Jesus. So ang early church po noon, yung mga disciples ni Jesus, lagi-lagi silang nananalangin. And I believe meron tayong mga prayers sa lugar na ito. Amen?
Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na mangyayari yung mga panalangin natin na yon sa pamamagitan ng pagtulong sa atin ng banal na Santong Espiritu. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, hinihikayat po namin ang iyong banal na Santong Espiritu sa aming kalagitnaan na patuloy kumilos sa buhay ng bawat isa. Batid niyo po, Lord, yung mga problema namin, batid ninyo yung mga bigate ng mga taong pumunta sa lugar na ito. Ang dalangin ko, Lord, ma-meet yung kanilang pangailangan at lumabas sila, Lord, sa lugar na ito na merong kalayaang nagmumula sa inyo. Ganon din, Lord, kung meron sila mga prayers sa inyo, ayon sa inyong kalooban, mangyari po ang mga bagay na ito. At dalangin ko, Lord, sa pagpipreach ng inyong word, ito po ay tumimo sa puso ng bawat isa. Ano mang mga pride ay hindi magtagumpay, ano mang mga matitigas na puso, papalitan ng malambot na puson laman. At ganoon din, Lord, dalangin namin na tumimo sa aming puso ang iyong mga salita. Mabago kami, Panginoon, ngayong umagang ito. In Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Alam niyo po, ang nakakapagpabago, walang iba po kundi ang Holy Spirit lang, ang Diyos na buhay. Siya po yung ikatlong person sa Godhead. Hindi po sila tatlong Diyos, iisang Diyos, pero nahayag sa tatlong persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Come on, say it with me. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Next slide, please. Ang Holy Spirit po, ito yung kailangan ng mga mananampalataya nung unang panahon dahil hindi po nila kaya na magbago ng buhay ng mga tao. Ang Holy Spirit po ang kailangan ng bawat tao, bawat mananampalataya, dahil ang isang tao ay hindi po pwedeng gumawa ng isang bagay na kumbaga, pipilitin lang talaga siya doon na hindi naman talaga bukal sa loob niya yun. I believe meron sa atin na dumating sa lugar na ito, meron kang gustong magbago na tao. Pwedeng anak mo, magulang mo, kapatid mo, asawa mo. Pwedeng gusto mo silang mabago, pero kahit anong gawin mong salita, sigaw, minsan nagagalit ka sa kanila, minsan binibigyan mo sila ng pera, tinutulungan mo sila, kahit anong mabuti o masamang gawin mo sa kanila, parang hindi pa rin sila nagbabago. Pero isa lang po ang nagbabago na makikita natin sa Bible ng buhay ng mga tao. Ito ay walang iba kundi ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit po ay tumutulong sa atin para tayo po yung mag-witness, magpatotoo ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Binigay ang Holy Spirit para sa ganun, meron tayo ngayong kapangyarihan na maging witness ni Jesus sa mga mahal natin sa buhay, na ang testimony, ang patotoo ng Diyos kung paano ka binuhay, kung paano parang feeling mo spiritually patay yung katawan mo dahil sa parang laging may kulang sa iyong buhay. Ito po ang Holy Spirit yung nagbibigay ng kapangyarihan sa mga salitang lumalabas sa bibig natin. Ito ngayon yung nag-encourage para ang ibang tao rin ay mabago kung paano ka binago ng Diyos. Ang topic natin today is about the power. Sabihin nga natin, the power. Ang power na ito o kapangyarihan sa Tagalog ay kailangan ng bawat mananampalataya. And baka hindi natin alam na meron tayong power. Hindi po ito yung amoy, hindi rin po ito yung power na authority, na parang pwede mong i-command kahit sinong tao. Hindi po ito yung power na yun, kundi power ito dahil meron po tayong Holy Spirit na gumagabay sa ating mga buhay. Next slide please. Ang may kapangyarihan po para magbago ng buhay ay ang Holy Spirit. Nuulit ko po, ang kapangyarihan para magbago ng buhay ng isang tao ay ang Holy Spirit. Ngayon,
kung gusto natin na madala sa church ang sino man, hindi po ito sa kapangyarihan natin or influence. Sa pamamagitan lang po ito ng kapangyarihan ng Diyos na po pwedeng kumakausap din sa puso ng mga tao. May napapansin po ba kayo kapag pinag-uusapan natin yung Holy Spirit, pag pinag-uusapan natin ang banal na Santong Espiritu, maraming mga nagtatanong, ano bang ibig sabihin nito, Pastor? May iiyak ba ako kapag ba Holy Spirit, naranasan ko sa buhay ko? Meron ba akong kasalanan na hindi ko na magagawa ngayon? Pag ba Holy Spirit, nanginginig ka, ganyan, nafe-feel mo siya sa buhay mo? O kaya kapag ba merong Holy Spirit, Pastor, talagang hindi mo makontrol yung bibig mo sa pagsasalita ng mga papuri sa Panginoon? Mga kapatid, yung mga bagay po na yon, mga signs lang yon, pero hindi po doon talaga nakikita primarily ang Holy Spirit sa buhay ng isang tao kung paano ito kumikilos sa kanyang buhay. Alam niyo po, na ang Holy Spirit po ay bumaba para ipadala ang church sa mundo. Dahil ang mga Christians po na kung saan nag-preach, unang mga taong nag-preach ng gospel, ng mabuting balita sa sandaigdigan ng time na yon, ay mga ordinaryo lang naman po talaga sila na mga tao. Ordinaryo lang sila. Hindi po sila mga Kristiyano na masasabi natin talaga maraming credentials sa kanyan lang mga pangalan, sa kanilang mga buhay. Pero makikita po natin kung paano sila gamitin ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Sino dito gustong magkaroon ng sasakyan? Taas nga kamay, sasakyan. Hindi hindi e-bike. Okay? Halimbawa, SUV, ganyan. Sinong gusto ng ganyan? Malay nyo, magpamigay tayo. Lahat tayo, I believe, gusto ng ganyan. Pero paano kung bumili ka ng isang sasakyan, tapos ang ginawa mo sa kanya, dito lang, paikot-ikot lang. Sa lugar lang na to. Paikot-ikot lang sa bahay mo, hindi mo nilalabas, hindi mo pinupunta ng SM, hindi mo pinupunta ng malalayong lugar. Bumili ka ng sasakyan, diyan ka lang, paikot-ikot lang. Natupad ba yung purpose ng sasakyan na yon? Hindi. Pero yung sasakyan ba ay mahal? Yes. Ganon din ang buhay ng bawat isa sa atin. Mahalaga tayo, amen? Sa Panginoon, mahalaga ka. Sabi mo nga sa katabi mo, mahalaga ka. Pero ito, may purpose ang ating mga buhay. Hindi lang po ang purpose natin ay mabuhay. Kasi katulad ng sasakyan, pwedeng umaandar, pero kung hindi naman ito nagagamit sa malayo ang lugar, baliwala yung purpose ng sasakyan. Ganon din sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi paikot-ikot lang sa bahay, kundi kailangan lumabas din tayo, umabot tayo ng mga tao sa ating trabaho, eskwelahan, mga kaibigan natin, kapitbahay, mahal natin sa buhay, kailangan abutin natin sila. Amen? At hindi natin ito magagawa kung hindi tayo sasamahan ng Holy Spirit. Kailangan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Ang nawa maging panalangin natin everyday ay ganito. Ano po yun? Lord, gamitin mo ako para may makakilala sa iyo ngayong linggo. Amen? Baka madalas kasi ang pinapanalangin lang natin, Lord, kailangan ko nito, bigyan mo ako nito. Lord, tulungan niyo po ako dito. Pero how about yung purpose talaga natin na ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa iba? Na i-reach out sila ay sabihan natin na magandang patotoo ng Diyos sa ating buhay, at ganoon din naman dalhin natin sila sa gawain
ng Panginoon. Kaya, ito yung isa sa mga purpose natin, ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Tayo ngayon po ay pupunta ng Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2, makikita po natin dito na kumilos ng maigi ang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya bago po talagang mabilis na nag-spread ang Christianity sa buong mundo nung time po na yon. At ang Book of Acts po mga kapatid ay isinulat para makita natin kung paano ginamit ng Holy Spirit ang mga ordinaryong tao para baguhin ang mundo. Kaya kung ikaw kapatid, nakikita mo sarili mo, isa kang ordinaryong tao, pwedeng hindi ka nakapagtapos ng college, hanggang high school lang, o kaya pwedeng inisip mo hanggang elementary ka lang naman. O kaya parang may isang tao siguro dito na ang tingin mo sa trabaho mo, mababa lang na klase ng trabaho. Mga kapatid, wala tayong pinag-iba dun sa mga disciples ni Jesus. Karamihan din po sa kanila, mga hindi naman po talaga edukadong-edukado. Marami po sa kanila, hindi naman ho talaga magagaling. Pero ginamit sila ng Holy Spirit. Kaya ano po ang sabi ng Acts chapter 1, verse 8? Pero tatanggap kayo ng kapangyarihan, ano daw pong sabi? Pagbaba ng Holy Spirit sa inyo. So, ang sabi, pagbaba ng Holy Spirit sa inyo, meron talagang waiting time. Sabihin nga natin, waiting. Kasi, bakit kailangan ng waiting? Si God po ay naghahanda. God prepares the vessels. Bago niya talaga i-pour out ang oil sa mga tao. Hinahanda niya yung mga gagamitin niya, hinahanda niya yung mga tao na kung saan magdadala ng maraming tao sa kanya naman. At makikita po natin ang kapangyarihan ng Holy Spirit because the Holy Spirit, una po sa lahat, empowers ordinary people. Nuulit ko po, the Holy Spirit empowers ordinary people. Ang Holy Spirit nagpapalakas, gumagamit sa mga ordinaryong tao. Tingnan niyo po ang sabi ng Acts chapter 1, verse 1. Nung dumating ang araw ng Pentecost, magkakasama ang mga disciples sa isang lugar. At kagabi po, and noong mga nakaraang araw, patuloy po ako nanonood. Kasi hindi pa naman po ako nakarating sa Israel, ano? Hindi ko naman talaga nakita kung ano yung meron dun sa lugar na yon. Nalaman ko po na yung lugar po pala na ito ay preserved pa din hanggang ngayon. Ibig sabihin, nag-e-exist pa din siya hanggang ngayon. Na-preserve siya kahit 2,000 years ago na. Next slide please. At ito po yung itsura niya. Tinatawag po yan na upper room kasi second floor po siya. No? At ito po ay malapit dun sa temple, sa city. Yan din po ay tourist destination. Next slide. Marami pong mga tao nandiyan dyan na pumupunta. Para makita nila kung saan ba na ginamit, nagsimulang gamitin ng Diyos ang mga tao na ordinaryo lang nung unang panahon. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung ordinaryo ka, pwede kang gamitin ng Panginoon. Akala kasi natin yung magagaling lang, yun lang yung pwedeng gamitin ng Diyos. Pero kahit ordinaryo ka, pwede kang gamitin ng Diyos. Next slide, tingnan niyo pa po yung mga picture. Ito po ay lugar na kung saan makikita niyo meron siyang kakaibang architecture. Actually, pag nagsalita ka, umuugong. Parang may echo yung voice mo. Pag kumanta ka, parang, alam mo yan, naririnig mo. Parang bang sa banyo, di ba? Pag kumanta ka, parang nag-e-echo, ang ganda ng boses mo. Pero pag nasa ibang lugar na, kulob, hindi na maganda. Parang ganon, ano?
Dito po sa lugar na ito, talagang mag-e-echo yung boses mo sa architecture niya. At kapag may isang taong sumigaw, talaga naririnig din ho yan sa labas. Next slide, meron pa dyan isang picture. Yan ano. At dyan ho, nagkakatipon yung mga mananampalataya na 120 at that time. Ilan po sila? 120. And sa lugar din natin na ito, I believe, kung siksikan din po tayo, kasya din ho ang 120 sa lugar natin. Kahit ho ito ay ilang square meters lang. And I believe, mga kapatid, ang lugar din na to, pwede rin siyang maging upper room sa kapanahunan natin. Pagsisimulan na maraming mga tao sa Pilipinas ay makakakilala talaga sa totoong Diyos. Amen? Kung naniniwala ka doon, sabihin mo, gagamitin ako ni Lord. Next slide, please. May binanggit po dun sa verse na ang araw po daw na ito ay araw ng Pentecost. Pag sinabi pong Pentecost, ito po ay tinatawag din po siya na Feast of Weeks, pista ng mga linggo, or tinatawag din pong Feast of Harvest. Kasi, noon po, kung maaalala ninyo sa Bible, nagkaroon ng Passover or yung lamb na yung dugo nilagay sa hamba ng mga bahay para hindi dumaan yung anghel ng kamatayan at patayin yung mga firstborn nila. Ngayon, 50 days po after nun, meron tinatawag na Feast of Pentecost na kung saan sa mga nagtanim, meron silang unang ani. Para bang celebration. Ganyan. Yun yung yun yung ginagawa nila sa piyesta na ito. At ito po yung panahon na kung saan nagpapasalamat ang bawat isa sa Diyos. Siyempre, kapag piyesta, anong number 1 na nandiyan dyan? Anong number 1 na nandiyan dyan? Sino dito gutom na? Alam niyo po, hindi mawawala, next slide, ang kainan. No? Kapag pinanood niyo po yung mga iba't ibang video, ganyan, sinasabi ng marami, nagpe-pray daw sila nung time na yon na nandiyan dyan. Pero sa totoo lang po, pag tinignan natin, napakalapit lang ho kasi ng templo nung unang panahon na yon. Sa lugar ng Jerusalem, dyan sa kinalalagyan ng upper room. Alam niyo po ba, yung distansya ng templong pupuntahan nila at saka ng upper room ay 800 meters lang. Ibig sabihin ho nun, itong church natin at saka yung Jollibee doon sa Jitwason. Ganun lang ho yung distansya niya, 800 meters. Ganun lang ho kalapit. Anong ginagawa nila ng morning na yan? Base ho sa context natin, sa binasa natin, araw ho ito ng Pentecost. So feast, hindi sila nagfa-fasting. Bakit? Celebration, kainan. Sa lugar na yan, dyan din sila kumakain, nagpe-pray din, sama-sama. Pero mostly, ganoon ang ginagawa nila. May celebration. Kaya ako kapatid, masayang-masaya ako rin talaga kapag may mga nagse-celebrate. Pag may birthday, sino masaya pag gano'n? May birthday, meron ding anniversary, meron ding mga kung ano-ano pang celebration, may handaan. Sino lagi masaya pag may handaan? Kasi ito sa Bible, alam nyo yung unang miracle ni Jesus? Saan? Kasalan. Di ba? Ano meron sa kasal din? Pagkain. Tira nyo, kapag halimbawa di masarap yung pagkain sa kasalan, tapos kahit maganda yung damit ng bride, kahit ang ganda lahat, di masarap pagkain, pagka-uwi, anong sinasabi ng mga tao? Di masarap pagkain dun. Pansin nyo, di ba? Eto dito nyo makikita, ang Diyos talaga, sinasabi ngayon spiritually sa mga Christians. Sa inyong kultura, merong piyesta na nagdiriwang kayo ng unang ani. Pero ito
spiritually ang sinasabi ng Panginoon, dito sa piyesta na ito, hindi ito physical lang na sa inyo. Dito naman may mangyayari spiritually rin. Makakakilala ang maraming mga tao sa Diyos. Amen? Kaya po dito, pag binasa natin yung context sa mga susunod na verse, 3,000 pong tao yung naligtas. At ang sabi ngayon, verse 2, nung sila ay nagkakatipon dito sa lugar nito, so imagine niyo po, pupunta sila para kumain, mag-pray, lumalabas, ganyan. Hindi naman po kasi talaga kasya dun yung 120 na tao sa lugar na yun. Ano? Tira niyo po sabi, biglang may umugong na ingay galing sa langit na parang malakas na hangin. Pinuno nito ang buong bahay kung nasaan sila. And kapag po may wind sa Bible na sometimes yun yung symbol of the Holy Spirit. Next slide. Anong sabi ngayon? Verse 3. Tapos may nakita silang parang maliliit na dila ng apoy na dumapo ang mga ito sa bawat isang disciple na nandoon. Dilang apoy. So parang flame siya ng apoy. Ano daw sabi ngayon? Verse 4, napuno silang lahat ng, hindi sila nabusog lahat. Hindi sinabing ganon. Napuno sila ng, hindi sinabing, alam niyo na, di ba, pag may mga piyesta sa labas, may ano rin, inuman. Hindi sinabing, nalasing sila lahat. Anong sabi? Napuno silang lahat ng Holy Spirit. At nagsimula ngayon silang magsalita ng iba't ibang language. Hindi ito yung language na gawa-gawa lang. Ito yung lingwahe na talagang ibang lingwahe. Now, tignan po natin ito mga kapatid, ano? Sa panahon natin ngayon, marami pong mga tao na di-discourage sila, parang feeling nila hindi sila pwedeng gamitin ng Diyos. Pero nagkakamali po tayo. Ang mga tao na ginabayan ng Holy Spirit ng time na ito ay mga tao po na ordinaryo lang. Sa kapanahunan natin, pwede pong empleyado ka, teacher, pwede rin namang nagbebenta ka sa marketplace o sa online. Pwede ka rin jeepney driver, tricycle driver. Pwedeng government employee ka, meron kang maliit na negosyo din, pwede yan. Hindi kailangan lagi CEO ka ng malaking company, meron kang doctorate degree, masteral degree katulad ni na bishop at ng mga pastor. Hindi po. Kasi ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang pagbabahagi kung ano yung ginawa ng Panginoon sa iyo, ay dapat gawin ng lahat ng mananampalataya. Kahit ikaw man ay elementary lang, ang natapos, high school, o kahit tingin mo sa sarili mo, hindi mo kaya makipagsabayan sa mga mapipera. Hindi doon nababase ang pagkilos ng Diyos. Alam nyo ba, itong mga apostles minsan nang hinihingan ho ng pera ng mga pulubi nung time na yon. Pero itong mga apostles na ito, wala naman ho talaga silang pera din. Sabi nga ni Pedro nung isang may nanghingi sa kanya, silver and gold, wala ako. Pero anong meron siya? Kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa kanyang buhay. At yung may sakit na yon, na pulubi, bumangon sa kanyang pagkakaupo. Tumayo siya. Hindi sa kapangyarihan ni Pedro, kundi sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu. Yan ang kailangan natin sa ating buhay. Amen? Now, ano ang iniisip mo sa iyong buhay ngayong umagang ito? Paano ka gagamitin ng Panginoon? Isa lang.
Hindi mo kailangan ng masyadong maraming pera, masyadong maraming alam. Actually, hindi nga kailangan kabisado mo yung buong Bible or sobrang dami kang verses na alam sa Bible. Maganda rin yun na meron. Pero hindi yun yung kailangan alam mo muna lahat bago ka mag-share ng salita ng Diyos or ipatotoo yung mabuting gawa sa iyo ng Panginoon. Kasi pwedeng gamitin niya kahit isang ordinaryong tao lang. Kaya sabi mo sa katabi mo ngayon, pwede kang gamitin ng Panginoon. Paano tayo nagiging extraordinary? Sa pamamagitan lang yon ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Ang mga ordinaryong tao, ginagamit niya para ipakita ang extraordinary niyang kapangyarihan. Kaya walang may pagmamalaki ang sino man sa atin. Kahit ako, kahit sabihin niyo, ay si Pastor Jace nakapag-seminary yan, pag-masters yan, si Bishop nakapag ganito yan, studies yan, daming degrees niyan. Wala doon, hindi doon nababase. Saan nababase? Sa kapangyarihan lang ng Holy Spirit. Ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya ito ang Holy Spirit na gumagabay sa amin bilang mga pastors, iisang Holy Spirit lang din yon na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa inyo. Hindi tayo magkaiba na parang, yung kay pastor, siguro mas malapit siya sa Diyos, mas makapangyarihan. Hindi ho ganon. Pantay-pantay tayo. Amen? Amen? Pantay-pantay tayo. At kayang gamitin ka ng Panginoon sa pamilya mo, sa kamag-anak mo, sa kaklase mo, sa kapitbahay mo, sa friend mo na yan, pwede kang gamitin ng Diyos. Number 2, the Holy Spirit expands the church. Ano yung number 1? The Holy Spirit empowers the church. Pangalawa, the Holy Spirit expands the church. Pag sinabi hong expand, nagpapalawak. Sino sa inyo dito, gusto nyo maging malaki yung bahay nyo rin? Pangarap nyo yun, di ba? Gusto nyo yung lugar nyo maging malaki rin talaga. Ang pangarap natin sa church natin, lumawak, mag-expand tayo. Amen? At hindi lang tayo yung nandito sa Sampaloc, Manila. Talagang maraming mga lugar dito sa Metro Manila ang masakop din natin. Now, ganun din, hindi po magagawa ng mga unang mananampalataya na ito na lumaganap ang salita ng Diyos sa iba't ibang mga bansa kung hindi sila tutulungan ng Holy Spirit. I believe, ang bawat isa sa atin, may iba't ibang lingwahe. Pastor, parehas naman tayo nagtatagalog. May iba ba talaga tayong lingwahe? Anong ibig ko sabihin? Ang lingwahe po ay ganito. Simple lang. Kung ano yung bagay na nagkakaintindihan kayo. Nakukuha niyo po ba ako doon? Example, kung halimbawa, kayo ay magkakilala, friends, nung kayo ay bata pa, alam nyo yung gusto ng isa't isa rin, alam nyo yung ayaw ng isa't isa. Dahil kayo friends, alam mo rin, di ba, yung kapag siya ay malungkot, may problema, nafe-feel mo yun, kahit hindi siya magsalita. Tama po ba? Tama po ba? Ganon din, kung halimbawa, kahit sa team, dito sa worship team, meron ho kaming sariling lingwahe na di nyo alam. Tinginan lang namin, alam na, kahit hindi kami magsalita sa isa't isa. Pero ito ngayon, marami mga tao may kanya-kanyang lingwahe. Hindi lang ho yan pisikal na lingwahe. May mga kanya-kanya rin sila talagang buhay na
Ganun yung umiikot yung buhay nila. Na hindi makaka-adapt ang isang tao kung talagang hindi niya naranasan ilagay yung sarili niya sa buhay ng mga tao. Alam niyo po, ang Holy Spirit yung tumutulong sa church na maging ganon. In the Bible, mababasa po natin si Apostle Paul, ang sabi niya sa mga Hudyo, nagiging Hudyo siya, sa mga Hentil o mga di nananampalataya sa Panginoon at hindi sila Hudyo, nagiging Hentil din siya sa kanila. Alam niya kung ano yung, nakikibagay siya kung sa anong lingwahe siya maiintindihan at yung mga taong i-reach out niya maiintindihan din siya. At alam niyo po, ito meron mga tao sa labas na hindi nila tayo naiintindihan. Pero maiintindihan nila tayo dahil meron tayong Holy Spirit. This time, sa Bible, balikan muna natin, Acts chapter 2. At that time, hindi naman nila alam yung mga ganyang bagay, na mga iba't ibang lingwahe. Paano nila marireach out ang napakaraming tao nung unang panahon? Kailangan ng tulong ng Holy Spirit. Next slide. Anong sabi? Ngayon, sa Acts chapter 2, verse 5. Ang sabi po, may mga religious Jews na nakatira sa Jerusalem. Galing sila sa iba't ibang bansa sa mundo. Nagdatingan ng maraming tao nang marinig nila ang ingay. Na-excite sila kasi nagsasalita ang mga disciples sa mga language nila. Tingnan niyo, language nila. Ito po yung mode ng communication. Na ang mga tao nakaka-relate sa isa't isa kapag meron silang pagkakaintindihan. Hindi man sa salita, pwedeng sa gawa. Amen? At ito nung pinapanood ko po ngayon, gaano kalapit yung lugar na yon ng upper room tsaka yung Temple Mount, napakalapit lang ho, less than a kilometer, 800 meters nga sa sinabi ko kanina. Na kung saan ngayon, pag merong kaguluhan, merong mga maiingay, nababalitaan agad. Alam agad, merong ganito, may nangyayaring ganyan. Yung mga tao nagtatakbuhan, piyesta nga kasi nung time na yon. Di ba, alam niyo naman, pag mga piyesta, kahit mga di naman taga doon, pumupunta talaga sila para lang kumain. Alam ko, ginugutom ko kayo ngayong umagang ito. Na-imagine nyo na siguro, adobo, gano'n, Pero, ito gusto ko po sabihin sa inyo. Next slide. Hindi na ho yan dinetalye. Pero, ang lugar po kung saan, sabi ng mga archaeologists, kung saan maraming mga taong nakarinig din sa kanila at pumunta doon yung mga disciples, ay sa lugar po ng bandang kaliwa, dyan sa inyong screen, sa TV. Nakikita nyo yung malaking open space sa baba? Dyan yun na kung saan 3,000 na mga tao at marami pang iba na pumipila papasok sa temple. Magpapasalamat kasi sila sa Diyos Nakuha natin? So maraming mga iba't ibang tao galing sa iba't ibang part ng mundo ng time na yon, pumupunta dyan, and dumating yung mga disciples. Next slide. Ganito po yung kalawak yung lugar. So imagine niyo na pumipila sila, may iba dyan nagtitinda, may ibang And then, tingnan nyo ang sabi, verse 7, namangha sila at nag-isip. Ano sabi nila? Diba? Taga-Galilee silang lahat. Ito sa akin, pag halimbawa may ganun, di ba mga Pilipino sila lahat? Ang mga Pilipino may certain na pananamit din. Di ba? Ano pa? Paano mo malalaman na Pilipino rin? Kapag nag-English yan, tapos
Parang, alam mo yon, may accent ba ng Pilipino talaga? Kahit mag-slang pa siya, parang may mali, parang ganun. Parang alam na alam mo, ganun pa rin siya. And ito ngayon, imaginein mo, halimbawa, isang Pilipino, nagpapanggap na Indiano or anuman, Amerikano, meron pa rin konti na pagkakaiba sa mga pero alam ng mga tao sa itsura nila, sa pananamit nila, sa pananalita nila. Ang kaibahan nito, paano nila alam yung language natin? Yun ngayon yung sabi ng mga tao. Paano nila nalaman? Ba't nagsasalita sila ng ganun, di ba? Taga dito yan Naintindihan pala tayo? So imagine niyo doon sa pinakita ko kanina, balikan lang natin, ang daming mga tao, dumating yung mga grupo sila, 120 na tao, nagsasalita, iba't ibang mga wika, siguro nagkukwentuhan, ibang wika, nagkakaintindihan sila. Gulat yung mga tao, ba't ganyan sila? Anong meron sa kanila? Next slide please. Ang sabi ngayon, sa verse 9, sabi, meron sa ating mga taga-Parthia, Media, at Elam. Meron ding mga taga-Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, yung iba, taga-Phrygia, Pamphylia, Egypt, at sa mga parte ng Libya na malapit sa Cyrene. Yung iba pa sa atin ay sabi, taga-Rome. Sa Italy pa galing. Next slide. Then next, mga Jews at mga Gentiles na na-convert sa Judaism, at meron mga taga-Crete at saka Arabia. Ang sabi nila, sabi nila, paano sila nakakapagsalita sa mga language natin tungkol sa mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos. Tingnan nyo hindi sinabing verses sa Bible, kundi magagandang bagay na ginawa ng Diyos. So, ang pag-share ng Word of God ay pag-share ng magandang bagay na ginawa ng Diyos. Sila ngayon, nung sila ay nagsasalita ng iba't ibang wika, parang tinulungan sila ng Holy Spirit, hindi sila nakakapagsalita noon. Ngayon, nakapagsalita sila. Then, nakakausap nila yung mga tao sa iba't ibang lugar na ito. Sa lingwahe nila mismo. Nung binabasa ko po ito paulit-ulit, na itong mga nakaraang linggo, tinatanong ko, sabi ko, sa mga point na ganito sa Bible, ito yung minsan na, alam niyo yun, ayaw mo na basahin. Di ba? Kasi, ano bang pakialam ko dito? Ang daming mga pangalan. Di ko naman alam kung saan to. Pero nung binabasa ko paulit-ulit, sabi ko, next slide, bakit kaya kailangan pang isa-isahin? Pwede namang mga tao na lang sa iba't ibang parte ng mundo. Pero bilang mambabasa, dahil at this time, sa Book of Acts chapter 2, meron din pong sinusulatan yung manunulat na yan, na isang tao nagngangalang, nakalimutan ko. Ano nga yun, Bishop? Ano daw? Ano daw? Ha? Sino? Anong William Seymour? Hindi, Book of Acts, sinusulatan ni Luke. Si Theophilus. Ayan. Baka magkamali ako William Seymour. Hindi kayo nakikinig, Joke lang, So, iniisip ko ngayon, ba't kailangan pang isa-isahin? Ba't kailangan pang isa-isahin to? Itong mga lugar na ito.
Sabi ko, nalagay ko sa sarili ko, okay, kung ako si Theophilus, ba't ko kailangan malaman to? Next slide. Ito, no? Para pala makita natin ang alin? Ang puso ng Diyos. Ang lahat ng mga tao sa mundo, wala siyang pinipili. Kahit sa ang kanggaling bansa, gustong iligtas ang lahat ng Diyos. Amen? Kahit anong generation mo pa. Alam niyo yung generation ngayon, meron silang lengguwahe na di natin alam eh. Ako, kahit millennial ako, di ko pa rin alam ano yung 6'7", ano yun. Di ko rin alam yung skibidi toilet, ano yung lengguwahe nila na yun. Sila lang nagkakaintindihan. Tingnan nyo, di nyo rin alam, tahimik kayo. Kasi may lengguwahe sila lang nakakaalam eh. Tapos pag pumunta ka ng ibang lugar, meron ding silang klaseng lengguwahe na di ko alam. Minsan nga, sinasabi sa akin noon, ay, pumunta ako sa airpot ko. Tapos pagdating ko kina mama at papa, ano yun? Ano yung airpot? Tatay pala yun. Tignan nyo, pag pumunta kayo ng BGC, alam ba nila yung kwek-kwek? Di nila alam yun. Anong alam nila doon? Hard-boiled quail egg. Dipped in orange, Di ba? Yun yung nila eh. Sa totoo lang, iba-iba ng lingwahe ang mga tao. Pero lahat gustong iligtas ng Diyos. Amen? Matatawa kayong lahat. Genesis chapter 11, alam niyo po ba nangyari dito? Sa Genesis chapter 11, dito po nagkaisa ang mga tao nung unang panahon na magtayo ng isang tore na aabot sa Diyos. Isang tore na aabot sa Diyos. Nagkaisa ang bawat isa sa kanila. Ngayon bumaba si God, tinignan niya ang mga tao na nilikha niya. Ngayon, gusto nilang pantayan si God. Gusto nilang maging Diyos din. Ang ginawa ng Diyos, para sila ay mag-divide sa isa't isa, magkaroon ng walang unity, walang pagkakaisa. Ang ginawa ni God, kinonfuse niya sila lahat sa pamamagitan ng pag-iiba nila ng mga lingwahe. So ngayon, yung Chinese, hindi niya alam kung ano sinasabi ng Pinoy, hindi niya alam kung ano sinasabi ng nag-English, hindi nila alam sa isa't isa. Kinonfuse ng Panginoon ang mga lingwahe. No? Pero tignan niyo yung ginagawa ng Panginoon ngayon sa Book of Acts, chapter 2. Next slide. Kung sa Babel, at that time, nagkaroon po ng language barrier. Dito sa Pentecost, yung language, ito yung naging daan para maipahayag yung mabuting balita ng Diyos sa lahat ng lahi, sa lahat ng mga bansa. Nakita nyo ngayon? Dinivide ni Lord, di ba? But this time, pagkakaisay niya ang mga tao sa iba't ibang mga bansa, sa iba't ibang mga lingwahe, sa pamamagitan ng kapangyarihan naman ng Holy Spirit. Kasi bakit? Nagkakaisa sila dati, hindi sa pangalan ng Panginoon, kundi gusto nila sila maging Diyos. Gusto nila sila yung maging boss, masunod. Pero this time, ang masusunod ay ang Diyos. Kaya tayo, kapag pinuspos tayo ng Holy Spirit, mga kapatid, mas magiging burdened tayo para sa mga taong wala pa kay Jesus Christ. Kasi yung puso ng Panginoon para sa lahat. Lahat ng tao gusto niyang maligtas.
Pero ito, no? Ito yung katotohanan. Hindi lahat gustong tumanggap. Kung magre-regalo ka, pwedeng may regalo ka, pero nasa sa tao naman yung kung tatanggapin niya yung regalo na yun. Kaya may napakagandang regalo ang Diyos sa atin. Kapatawaran sa ating mga kasalanan, buhay na kasama si Jesus, buhay na may kapayapaan, pero nasa sa atin pa rin kung gusto natin tayo yung masunod at hindi ang Diyos. Hindi natin pwedeng kunin yung regalo ng Diyos na yon sa ating buhay kung ayaw naman natin sundin kung ano yung gusto niya sa ating buhay. Kaya kung halimbawa, may nagtatanong sa inyo, kaya ayoko naman ng religion Ano ba yan? Kung mahal ako ng Diyos, bakit pa may impyerno? Sa totoo lang, pag binasa natin yung Bible, hindi naman talaga may impyerno para sa tao. Actually, for the angels nga yun Reserved for Satan and his angels nakalagay. Yun talaga yun, lugar para sa kanila. Pero bakit mapupunta rin dun ang tao? Kung hindi niya pipiliin ang Diyos. Kasi mahal tayo ng Diyos, pero kung di naman natin tatanggapin yung pag-ibig niya, may choice tayo. Next slide please. Kaya lahat tayo po, merong bahagi sa mission na ito. Kahit wala kang ministry sa church, umuupo ka ngayon every Sunday, dumadalo ka man lagi, matanda o bata, may sakit o masigla ang katawan. Lahat tayo may bahagi sa mission na ito. Bahagi na magdala tayo ng mga tao sa Panginoon. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, magdadala tayo ng mga tao sa Panginoon. Now, ang kapangyarihan po na walang mission ay matatawag lang nating entertainment. Bawa, pinakita lang yung kapangyarihan niya, yung galing niya. Palakpakan lang mga tao. Parang nagmagic. Pinakita kung gaano siya kagaling, gaano kabilis yung kamay niya. Ganun lang, entertainment. Pero kung walang mission na magdala ng mga tao sa Diyos, baliwala. And tayo ngayon, mga kapatid, may mission tayo na talagang magdala ng mga tao para sa Diyos. Anong reaksyon ng mga tao nung nakita nila nagsishare ng mabuting balita, mabuting ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, yung mga disciples ni Jesus? Anong reaksyon nila? Tingnan niyo po verse 12. Ano ang sabi? Namangha at na-confuse ang mga tao. Anong ibig sabihin nito? Verse 13, pero pinagtawanan lang sila ng ibang mga tao. Tignan niyo ang sabi sa kanila. Ang sabi sa kanila? Mga lasing lang yan. Tignan niyo, ba't nagkaroon ng ganong conclusion yung mga tao at that time? Bakit lasing? Kasi piyesta. At anong sinabi ni Pedro pagdating ng verse 15? Wala na po dyan, Sabi niya, 9 a.m. pa lang. Hindi lasing yung mga tao na ito. Doon ako nagulat. Sabi ko, pwede naman sabihin ni Peter na, hindi naman kami uminom Wala naman kaming alak doon Hindi naman kami kumain Pwede nga sinabing ganun. Pero tinan nyo, makikita nyo sa celebration nila, pwedeng sumama ang Panginoon. Sa Sunday service celebration din natin, pwedeng sumama ang Panginoon para kumilos. Now, tignan nyo, bumaliktad ang mundo simula po sa panahon na ito. Ang preaching po ng gospel, nagdadala ng transformation. Iba't ibang mga tao na ligtas,
dahil sa mensahe ni Jesus. May warning lang tayo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi bakit? Pwede pala to. Pwede po na tayo maging abala sa loob ng simbahan, pero nakalimutan natin yung mission natin. May ministry ka, tumutugtog ka, o ano man yung ministry mo sa church, abala ka, naglilinis ka rin dito, nagpapaganda ka ng simbahan, pero pwede nakalimutan natin yung mission natin. At pwede rin po, next slide, excited tayo sa worship. Ganda kanina ng worship natin. Hallelujah. Praise the one who set me free. Kay Jesus may pag-asa. Baka excited din tayo sa worship natin, pero hindi naman tayo excited kapag sinishare yung magandang ginawa ng Diyos sa buhay natin. At pwede rin po, faithful tayo sa attendance. Nandito ka lagi every Sunday. Pero ito naman, wala naman tayong naaakay kay Jesus. Hindi natin nagagawa yung mission natin. Pwede mo sabihin, Pastor, hindi naman dumadalo yung yung naaakay ko eh. Walang problema doon, basta nag-aakay ka. Ang kailangan ay pagpatuloy mo lang na sinishare mo yung mabuting ginawa ng Diyos sa buhay mo. Hayaan mo ang Panginoon na kumilos sa puso ng mga taong yun. Amen? Next Sunday, meron po ako sa inyong papakitang video. Meron siyang gustong dalhin sa Panginoon, pero 4 years bago niya nadala kay Lord yung tao na yun. Grabe, no? Pero doon natin makikita sa buhay ng mga tao na yun na talagang nag-aakay sila ng mga tao sa Diyos. Kahit na hindi pa physically nakakapunta, pero yung lifestyle nila, lagi sila talagang nag-i-invite at nag-share ng magandang bagay na ginagawa ng Diyos sa kanila. Kaya, Acts chapter 2 verses 1 to 13, mga kapatid, is the story of an extraordinary God empowering ordinary people to fulfill an extraordinary mission. Anong kapangyarihan yung kailangan natin? The Holy Spirit's power. Kaya, kung ikaw ay mag-share, kung ikaw ay magbabahagi sa kung sino man ng magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo, lumapit ka kay Lord, sabi mo, Lord, tulungan niyo po ako. Maibahagi ko yung mabuting balita mo sa anak ko, sa asawa ko, sa mga kapatid ko, dito sa kapitbahay ko, dito sa ka-workmate ko, sa friend ko, sa schoolmate ko. Huwag ka rin mahiya kahit sa teacher mo. Amen? Dahil wala ka namang ginagawang masama, di mo naman sila dadalin sa bisyo. Matakot ka kung kasalanan yung ginagawa mo, kapatid. Yung ginagawa mo, mapapabuti yung buhay nila. Amen? Sa ginagawa mo, magkakaroon sila ng personal na relasyon sa Diyos. Yung mga bigati nila, gagaan. Amen? Kaya bakit ka mahihiya? Kaya sabi mo sa katabi mo yun, bakit ka mahihiya? Come on, sabi mo, bakit ka mahihiya? Wala ka namang ginagawang masama. Amen? Kaya challenge ko po kayo, mga kapatid. Ito yung natin, challenge natin last week. The same challenge last week is the same challenge ngayon. Huwag mo isipin na, Pastor, nag-fail ako last week. Wala akong nadala ngayon. Alam niyo po, laging may chance sa atin. Challenge to every week na hindi ka maging stagnant.
na hindi ka maging ganyan lang. Pwede kang gamitin ng Diyos. Amen? Anong challenge natin? Pray for one person. Isang tao lang. Sino yung gusto mong ipanalangin sa Diyos na madala mo sa Panginoon? Then, i-share mo sa Kanya, paano binago ng Diyos yung buhay mo, o anong patotoong ginawa ng Diyos sa'yo. Nagkasakit ka ba, tapos pinagaling ka ni Lord? Yung may kulang sa buhay mo na pera, pero nag-provide ang Panginoon, may ginamit siyang mga tao. Meron bang hindi mabago sa buhay mo na nabago ng Diyos? Amen? Pwede nating sabihin yun sa kanila. At pwede ka makapag-invite ng yung tao rin na yun. Ilan? Isa lang. Challenge natin yan. Every week. Walang pressure. Sabihin mo sa katabi mo, walang pressure. Isa lang. Yun yung challenge natin. Kung kaya, kami po ay nag-encourage po sa inyo na kumuha ng ating manual na B1. Sino may mga ganyan na? Ayan. Labas nyo po yung mga ganyan nyo mamaya. Mamaya. Pero dito po sa B1 manual nyo, kung meron kayo, pwede nyo rin tignan ngayon. Pero tignan nyo po muna ito nasa screen. Next slide. Meron po dyan sa page 51 hanggang 54. Nakalagay po dyan, Appendix B. Nakalagay yan. Sa likod po yan bandang likod na ng B1 manual. May nakalagay dyan, quick share. And ina-encourage kayo, paano ba mag-share? Bakit kailangan mag-share? Kaya tingnan nyo, zoom in nyo nga, yung nasa gitna, o yung second page na yan, sa taas. Anong sabi? Ako? Mag-share? Yan. So, meron po dyan encouragement. Bakit tayo mag-share ng ginawa ng Panginoon sa ating buhay? Kasi part yun, kapag Kristiyano ka, hindi pwedeng i-share mo si Jesus na sa'yo lang, no? Hindi pwedeng ganun. Kailangan talagang sasabihin mo sa ibang mga tao. Hindi ka mako-contain na sa pamilya nyo, ikaw lang yung dadalo ng church. Kailangan lahat kayo. Amen? Then, next slide. Dun sa page 53 hanggang 54, makikita nyo po dyan, isang guide. Sisimula sa, kung never ko nakilala si Jesus Christ. Kung di ko nakilala si Jesus Christ sa buhay ko, ano kaya ako ngayon? Then, may guide tayo sa kanan. Pakita natin. Zoom mo nga. No? Ang nakalagay po dyan, ano ang buhay mo ngayon kung wala si Jesus sa'yo? Tapos magsisimula ka. Kung never ko nakilala si Jesus. So, dun mo pwedeng simulan yung pag-share mo. Bro, alam mo, meron akong share sa'yo. Ito, kung never ko nakilala si Jesus, magkaroon akong personal relationship sa Kanya, siguro ganito na ako ngayon. Ito na yung buhay ko ngayon. Pero ngayon, alam mo, binago ako ng Panginoon. Amen? Pwede nating simulan sa mga bagay na yan. Kaya ito yung manual natin. It's a manual of our church. Wala tayong ginayahan or kinopyahan na iba na manual nila, tapos inadapt natin. Ito po ay galing sa atin. Amen? And we believe pwede kang gamitin ng Panginoon. Through the power, sino yun? Of the Holy Spirit. Tayo lumapit sa Panginoon ngayong umagang ito. And I encourage you sa inyo pong mga upuan, tayo ay manalangin, pumikit, at taimtim na manalangin sa Panginoon ngayong umagang ito. Yung puso natin, i-connect natin sa Diyos. Alam mo kapatid, yung puso mo ngayon, na kung saan po pwedeng
hindi ka talaga nakukumbinse na mag-share ng mabuting ginawa ni Lord sa'yo. Parang, optional na lang. Or, hindi mo ganun tinitignan na dapat gawin talaga tong bagay na ito. Pero kapatid, bilang mga mananampalataya, walang ibang gustong gamitin si Lord kundi ang kanyang mga anak. And let us pray to the Holy Spirit this morning. Come on. Pwede bang sabihin mo to na totoo sa iyong puso? Holy Spirit, lumalapit po ako sa inyo. Tulungan niyo po ako. Kasangkapanin niyo po ako para maibahagi ang mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa aking buhay. Sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko, sa katrabaho ko, sa kaeskwela ko, at sa mga tao sa paligid ko. Gabayan mo po ako. Madala ko sila sa iyong gawain at makakilala sila sa iyo. Amen. Let me pray for you po ngayong umagang ito. Holy Spirit, kung paano ka kumilos dito po sa time ng Pentecost, we believe sa panahon na ito, Lord, sa lugar ng 2110-0 Leyte del Sur Street, we believe, Lord, pwede mong kasangkapanin ng bawat isa sa amin. Kung paano ka kumilos noon, pwede mo ring gawin ngayon, Panginoon. At pwede mong gamitin ang bawat isa sa amin sa lugar na ito para maraming tao ang makakilala sa iyo. Para maraming mga tao ang tumanggap sa iyo, makaranas ng pag-ibig mo. At ang bawat isa sa amin, Lord, tanggalin niyo po yung hiya. Tanggalin niyo, Lord, kung ano man yung doubts. Tanggalin niyo, Lord, yung worries sa aming mga buhay. At ma-share namin ang magandang balita ni Jesus Christ sa aming mga kapwa. Lord, batid niyo rin po yung mga problema nila. Batid niyo, Lord, lahat ng mga pinagdadaanan nila. Alam namin, Jesus, ikaw ang pag-asa namin. Ikaw ngayon ang nagpapalaya sa amin. Batid namin, Lord, na ngayon, kahit gaano man katindi yung mga pagsubok at problema namin, kasama ka namin sa lahat ng ito. At may ginagawa ka na solusyon sa mga bagay na ito. Kung meron man, Lord, dumating sa lugar na ito, meron silang mga desisyon na gagawin. Dalangin namin, Lord, huwag silang mamali ng desisyon. Gabayan niyo sila, Lord, sa lahat ng mga gagawin nila na ito. Huwag silang magkamali. At ganon din, Lord, maranasan nila yung favor na nagmumula sa inyo. Maranasan nila yung blessings na nagmumula sa inyo. Nagamit niyo sila mightily to bless your holy name. In Jesus' name. Can we sing that song, yung kanina? Hallelujah. Prayer mo and praise kay Lord. Purihin ang nagligtas. Alleluia. Kamatay ay nagwakas. Kalayaan ay taglay. Kaligtasan
lahat ng mga tao na kung saan gusto nyong gamitin kayo ng Panginoon, praise Jesus this morning. Sa mga tao rin na kung saan nafe-feel nyo parang antindi ng problema nyo, parang Lord, paano ko makapag-share kung ang bigat ng nararanasan kong problema? Ang sabi sa kanta, Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Amen? Come on, as we sing that song one more time, pwede bang tumayo tayong lahat? At sa umagang ito, with all our voices, sa mga lungs natin, bibigay natin sa Panginoon lahat ng mga kabigatan natin, lahat ng mga struggles natin, lahat ng mga takot natin, ang katapangan ng Holy Spirit, yun yung ipupuno sa'yo ngayong umagang ito. Come on! Hallelujah, purihin ang nagligtas. Hallelujah, namatay ay nagwakas. Kalayaan ay taglay, kaligtas ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Oh, hallelujah, purihin ang nagligtas. Hallelujah, namatay ay nagwakas. Kalayaan ay taglay, kaligtas ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. For the last time, come on! Hallelujah, purihin ang nagligtas. Hallelujah, namatay ay nagwakas. Kalayaan ay taglay, kaligtas ay binigay. Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Jesus, ikaw! Jesus, ikaw! Ang pag-asa ko. Ikaw! Jesus, ikaw ang pag-asa ko. Come on, praise Jesus ngayong umagang ito. Sabihin mo, purihin ka, Jesus! Tinataas ka namin! Salamat, Lord, may ginagawa ka na sa buhay ko. Hindi ka nagbabago. Papalitan po ng courage, ng katapangan, yung mga takot na nafe-feel natin, yung insecurities natin. Alam ko po, kayang gamitin ng Diyos ang bawat isa sa atin. Sa totoo lang, ako nakaka-feel, mas magagaling kayo ho sa amin na mga nangangaral dito pagdating talaga sa pagdadala ng mga tao sa Panginoon. Dito ho, sa Bible, nabasa natin ang dami mga taong nakakilala kay Lord. Ang ginamit niya, ordinaryong mga tao. Pero ang meron sila, ang extraordinaryong Diyos, ang Holy Spirit. Gabayan kayo ng Holy Spirit sa mga gagawin ninyo. Sa pag-uwi nyo, maranasan nyo na kasama nyo siya sa lahat ng mga gagawin ninyo. At maranasan nyo na hindi kayo pinapabayaan ng ating Diyos na buhay. Amen and amen. Come on, palapakan natin si Jesus. At this time, pwede po kayo makaupo.